Nagsisimula ang pelikula sa opisina ni Eduardo na engrossed sa kanyang trabaho. Biglang sumugod ang kanyang assistant na si Ana at inabutan siya ng isang stack ng mga dokumento. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanilang chairman na si Maximiliano ay agarang nagutos sa kanila na suriin ang isang ari-arian na tinatawag na Valdemar Mansion para sa isang paparating na auction. Nainis si Eduardo nang marinig ito dahil misteryosong nawala ang huling appraiser na si Pablo matapos bumisita sa mansyon. Hinala nila, maaaring nagnakaw siya ng ilang antigong gamit at tumakas. Ngunit dahil hindi nila maaaring suwayin ang chairman, nagpa siya si Eduardo na makipag-ugnayan sa isa pang empleyado, si Luisa, na kasalukuyang nakalib. Dumating ang eksena sa bahay ni Luisa, kung saan siya nagpapahinga nang tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng delivery boy na nag-abot sa kanya ng bouquet at ilang dokumento. Sa pagbukas ng mga dokumento, kinuha ni Luisa ang mga bagay at natuklasang naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa Valdemar Mansion. Dahil sa galit, agad niyang tinawagan si Eduardo at pinagalitan dahil sa paglalagay sa kanyang trabaho habang siya ay nasa extended leave. Noong una ay tumanggi si Luisa na pumunta para sa pagsusuri, ngunit pagkatapos ng maraming panghihikayat mula kay Eduardo, sa huli ay pumayag siya. Kinabukasan, dumating si Luisa sa Valdemar Mansion at sinalubong siya ng isang hardinero na nagngangalang Santiago. Pagkatapos makipagkilala, binibigyan niya siya ng maikling pangkalahatang ideya ng lugar at binabalaan siya na mag-ingat sa loob. Hiniling din ni Santiago na makita siya bago umalis, na binanggit na karamihan sa mga appraiser ay umaalis nang hindi nagpapaalam. Sumunod, si Luisa ay sumulong at nakarating sa puntod ni Leonor Valdemar, ang dating may-ari ng bahay. Pagkatapos ay pumasok siya sa gusali at napagtanto na ito ay nasa isang estado ng gulo. Nagsimulang suriin ni Luisa ang mga bagay at kumuha ng litrato at hindi man lang namamalayan, nakakuha siya ng espiritu sa pamamagitan ng lens ng kamera. Abala sa pagsusuri sa mga antigong bagay, hindi rin niya napansin ang isang misteryosong malamami na figura na tahimik na pumapasok sa silid. Maya-maya pa, natuklasan ni Luisa ang isang hagdanan at sinundan ito hanggang sa makarating siya sa attic. Pagdating doon, nakaamoy siya ng mabahong amoy at sinimulang subaybayan ang pinagmulan nito. Maya-maya ay naabutan ni Luisa ang isang stretcher na nababalutan ng plastic. Nang tanggalin niya ang takip, natakot siya nang matuklasan niyang bangkay ito ng walang iba kundi ang dating appraiser na si Pablo. Sa sandaling ito, ang misteryosong figura ay lumabas din mula sa isang sulok at nagpapatuloy sa pag-atake sa kanya. Ngunit napansin ito ni Luisa sa takdang panahon at tumakbo para sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang lumang baul sa isang silid at nagtago sa loob upang protektahan ang sarili. Mukhang gumagana ito at nakahinga ng maluwag si Luisa, ngunit iyon ay hanggang sa biglang nagsimulang magring ang kanyang telepono. Inaalerto nito ang nilalang sa kanyang posisyon at mabilis nitong binuksan ng baul para atakihin siya. Sa kabutihang palad, umiwas si Luisa at nagsimulang tumakbo pababa ng hagdan. Habang naghahanap ng mga armas, pumasok siya sa kusina kung saan napansin siya ni Santiago mula sa labas. Mukhang napagtanto niya ang nangyayari at itinuro siya sa isang kahoy na shed. Sa pagsunod sa kanyang mga tagubilin, pumunta si Luisa sa shed at inakyat ang mga nakasalansan na troso. Pagkatapos ay binuksan ni Santiago ang isang nakalock na bintana at tinulungan siyang umakyat sa ligtas na lugar. Matapos nilang tuluyang makatakas sa bahay, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Damaso na may dalang sasakyan at pinayagan silang dalawa na makapasok. Hindi nagtagal ay nawalan ng malay si Luisa, kaya sinubukan siyang gisingin ng nag-aalalang Santiago. Gayunpaman, nainis si Damaso at pinagalitan siya sa pagpayag sa babae na makapasok sa mansyon noong una. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang pribadong detective na nagngangalang Nicolas na kalalabas lang sa isang paliparan. Tinawagan niya ang isang numero sa kanyang telepono at habang naghihintay ng sagot, may huminto na sasakyan sa malapit. Pumasok si Nicolas sa sasakyan at nakilala si Maximiliano, ang chairman ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Luisa. 4 na araw na pala siyang nawawala simula nang pumunta siya sa mansyon. Kaya naman, kinuha ni Maximiliano si Nicolas para hanapin siya sa lalong madaling panahon. Hinihiling din niya sa detective na magtrabaho ng maingat nang hindi nagpapaalam sa sino mang mamamahayag o pulis. Di nagtagal pagkatapos, ibinaba ni Maximiliano si Nicolas sa isang istasyon kung saan sasakay siya ng tren patungo sa Valdemar Mansion. Ang detective pagkatapos ay pumasok sa tren at nakilala ang isang babae na nagngangalang Dr. Nora na siyang presidente ng Valdemar Foundation. Nabatid na kinuha rin siya ni Maximiliano para tumulong sa investigasyon.
Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sinimulan niyang sabihin kay Nicola ang kasaysayan ng mansyon batay sa detalyadong journal ng mga dating may-ari. Ang eksena ay lumipat sa ika-19 na siglo, kung saan ipinakilala sa atin ang mag-asawang nagngangalang Lazaro at Leonor Valdemar na nakatira sa mansyon. Si Leonor pala ay nagpapatakbo ng isang pribadong orphanage at si Lazaro ay isang photographer. Tila kontento sila sa kanilang buhay na magkasama, gayunpaman, nagbabago ang mga bagay kapag nakakuha si Lazaro ng akses sa mataas na lipunan. Ang mag-asawa pagkatapos ay nagsimula ng isang scam sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pekeng larawan ng mga mayayamang tao na may mga sinasabing espiritu ng kanilang mga namatay na mahal sa buhay. Nag-eksperimento si Lazaro sa mga diskarte tulad ng diffusion at gumagawa ng mga larawang parang mga multo. Dahil dito, sa kalaunan ay yumaman na sila at ang kulang na lang sa kanilang buhay ay isang bata. Malalaman natin na si Leonor ay pinayuhan ng mga doktor na huwag magbuntis, ngunit determinado siyang subukan kahit gumastos pa siya ng malaki. Isang araw, kapansin-pansing nagbago ang mga bagay nang malaman ng isang mamamahayag na nagngangalang Garbea, ang trick sa likod ng huwad na supernatural na pakikipag-ugnayan ni Lazaro. Kaya binisita niya sila at binantaang ilantad sila maliban kung pumayag silang bayaran siya ng malaking porsyento ng kanilang mga kita. Ikinatwiran ng mag-asawa na ginamit nila ang lahat ng kanilang pera para sa ikabubuti ng mga naulilang bata, ngunit walang pakialam ang mamamahayag. Nang patuloy niyang i-blackmail ang mga ito, isang galit na si Lazaro ang tumanggi sa kanyang mga kahilingan at pinalayas siya ng bahay. Sa resulta ng insidenteng ito, sumulat si Garbea ng isang artikulo ng balita na naglalantad sa panloloko ng mag-asawa. Ito ay humantong sa pag-aresto kay Lazaro, na iniwan si Leonor na namamahala sa orphanage. Nahaharap din siya sa matinding kahirapan dahil sa scam. Sa kabila ng mga hamon, pinanghahawakan ni Leonor ang kanyang hindi natitinag na pag-asa, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Gayunpaman, naging mas madilim ang mga bagay nang dumating ang kanyang mayordomo na may dalang masamang balita mula sa bilangguan isang araw. Lumalabas na si Lazaro ay hindi ilalabas hanggang sa paglilitis at hindi siya binibigyan ng gamot na dapat niyang inumin araw-araw para sa kanyang mahinang atay. Kinabukasan, pumasok si Leonor sa isang eksklusibong gentleman's club kung saan ang direktor ng bilangguan ay nanananghalian kasama si Garbea. Humingi siya ng mga sagot tungkol sa paggamot sa kanyang asawa na binibigyang diin kung gaano kahalaga ang gamot para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ang direktor ng bilangguan ay casual na pinalayas siya. Sa halip ay sinabihan niya siya na ituloy ang kaso sa pamamagitan ng mga opisyal na channel. Nang marinig ito, nadurog ang puso ni Leonor dahil alam niyang magtatagal ito, ngunit wala siyang magagawa kundi ang pumayag. Sa pag-alis ni Leonor, isang pahayagan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay may isang paninirang puri na artikulo tungkol sa kanyang pagkaulila sa front page. Nagalit ito ng husto kaya sinugod niya si Garbea at sinampal ito. Samantala, ang isang kalbong lalaki na nagngangalang Aleister Crowley na nakasaksi sa buong alitan ay naging interesado sa kanyang kaso. Sa sumunod na eksena, binisita ni Aleister si Lazaro sa bilangguan habang nagpapanggap na kanyang abogado. Nang sa wakas ay nagkita sila, inamin niya ang pagiging isang mahusay na tagahanga ng trabaho ni Lazaro at nangakong tutulungan siyang makaalis. Nag-aalinlangan si Lazaro sa kakaibang lalaking ito, ngunit dahil sa kanyang mahirap na sitwasyon, wala siyang pagpipilian kundi ang magtiwala sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na nakuha ni Garbea ang isang babae bilang saksi na nangako na ilantad ang kanyang panloloko sa panahon ng paglilitis. Walang ideya si Lazaro kung sino ang babae, ngunit dahil sa kanya ay hindi pa rin siya pinapakawalan. Kasunod nito, gumawa si Aleister ng mapangahas na plano at nagpadala ng isang babae para akitin si Garbea. Agad siyang pumasok para akitin ito at labis na nilasing ang mamamahayag. Pagkatapos niyang mawalan ng malay, kinuha niya ang susi ng apartment nito at inilagay ito sa isang clay para makagawa ng duplicate. Makalipas ang mga araw, nang umuwi si Garbea mula sa trabaho, nagulat siya nang makitang maraming tao ang nagkukumpulan sa labas. May babaeng sumisigaw mula sa loob at tumawag pa ng pulis ang mga kapitbahay. Pagbukas nila ng pinto, nakita nila ang parehong babae sa loob, nakagapos sa mga kamay at umiiyak. Maluhaluhang ibinunyag ng babae kung paanong ilang araw nang pinagsasamantalahan siya ni Garbea. Ibinunyag niya na pinipilit siya nitong tumestigo laban kay Lazaro at pinagbantaan siyang papatayin kung hindi siya susunod. Sa resulta ng insidenteng ito, inaresto si Garbea, habang si Lazaro ay pinarangalan bilang isang bayani at pinalaya mula sa bilangguan.
Sa kanyang pagbabalik sa mansyon, tinanong niya ang kanyang mayordomo kung nasaan si Leonor at kung bakit hindi siya dumating ngayon. Ibinunyag ng mayordomo na siya ay buntis na ngayon at hindi makapaglakbay sa kanyang kalagayan na pumupuno kay Lazaro ng kaligayahan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa bahay at nakita ang kanyang asawa na nakikipaglaro sa mga bata sa bahay ampunan. Ang mag-asawa pagkatapos ay masayang niyakap ang isa't isa at nagsimulang maghalikan pagkatapos ng mahabang panahon na magkahiwalay. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang kaligayahan nang biglang magsimulang makaranas ng matinding pananakit ng tiyan si Leonor. Pagkatapos ay tinawag ang isang doktor at pagkatapos ng ilang pagsusuri, naghatid siya ng nakagugulat na balita, nakunan si Leonor at hindi na muling magdadalang tao. Dinamdam ito ng mag-asawa, lalo na si Leonor, na nagdadalamhati sa kanyang hindi pa isinisilang na anak at nahulog sa isang malalim na depresyon. Pagkaraan ng mga araw, habang nagsisimula siyang gumaling dahil sa mga nangyari, nakatanggap siya ng pagbisita mula sa isang kaibigan. Sa araw ding iyon, lumabas din si Alistair sa labas ng mansyon para makipagkita kay Lazaro. Si Leonor ay nakatingin sa kanya sa bintana at sinabi ng kanyang kaibigan na narinig niya na siya ang lalaking tumulong sa paglaya ni Lazaro mula sa bilangguan. Ibinunyag din niya na si Alistair ay napabalitang isang salamangkero at pinatalsik mula sa ilang lugar dahil sa kanyang madilim na mga kasanayan sa pangkukulam. Kaya naman, binalaan niya si Leonor na huwag hayaang mapalapit sa kanya ang kanyang asawa dahil tila napakadelikado nito. Sa kabilang banda, nilapitan ni Alistair si Lazaro na tuwang-tuwa na makita siya. Ang huli ay nagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang tulong at nais niyang mabayaran ang pabor. Bilang tugon, inihayag ni Alistair na may magagawa si Lazaro para bayaran siya. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang mga larawan ng mayayamang tao na kinunan ng larawan ni Lazaro at lumalabas na ang ilan sa kanila ay talagang nakakuha ng mga espiritu. Si Lazaro ay nakatuon sa pagsasagawa ng kanyang mga panlilinlang at kumita ng pera na hindi niya ito napansin noon. Naniniwala si Alistair na si Lazaro ang tunay na nag-uugnay at humihiling ng kanyang tulong sa pagsasakatuparan ng kanyang ambisyosong plano na ikonekta ang totoong mundo sa kabilang buhay. Para hikayatin siya, inaangkin ni Alistair na may alam siyang inkantasyon na makakapagpagaling sa pagkabaog ni Leonor. Ngunit ipinaliwanag niya na mangangailangan ito ng pagsasagawa ng isang komplikadong ritual sa paparating na kabuuang lunar eclipse na nangyayari pagkatapos ng 86 na taon. Medyo may pag-aalinlangan si Lazaro, ngunit dahil tinulungan siya dati ng kalbong lalaki noon, nagpasya siyang muling magtiwala sa kanya. Sa gabi, ipinaalam ni Lazaro sa kanyang asawa ang tungkol kay Alistair at ang ritual na kanilang gagawin sa Sabado. Ngunit ikinagalit lamang niya ito dahil nagplano silang kumuha ng ilang mga bata upang makilala ang kanilang mga adoptive parents sa araw na iyon. Ipinahayag din niya ang kanyang kawalan ng tiwala sa kakaibang lalaki at hiniling sa kanyang asawa na layuan siya. Ang eksena ay pagkatapos ay pinuto sa gabi ng eclipse nang dalhin ni Leonor ang ilan sa mga bata sa ampunan at magtungo sa istasyon ng tren upang salubungin ang mga adoptive na magulang. Pagkaalis nila, dumating si Alistair na sinamahan ng kanyang kakaibang grupo ng mga tagasunod na Gothic sa mansyon ng Valdemar. Kasama si Lazaro, nagpasya silang isagawa ang okultong ritual sa kawalan ni Leonor. Kinukolekta ni Alistair ang lahat sa isang bilog at ipinapakita na ang bawat isa sa kanila ay may gusto, tagumpay sa negosyo, inspirasyon, kaalaman o kayamanan. Isinulat niya ang bawat isa sa kanilang mga kahilingan sa isang balumbon at inihanda ang tagpuan para sa seremonya. Nagsimula ang ritual at inutusan ni Alistair ang isa sa kanyang mga tagasunod na tanggalin ang krusipiho na suot niya sa kanyang leeg. Hindi nagtagal, lumutang ang scroll sa hangin at bumukas ang isang portal patungo sa kabilang mundo. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napupunta sa pinlano dahil biglang nagkasakit si Lazaro. Sa kanilang pagkabigla, ang madilim na portal ay naglabas ng isang masamang nilalang na nag-aapoy at nagsimulang umatake sa kanila. Biglang nahimatay si Lazaro at ang isa sa mga tagasunod ni Alistair ay nilamon ng apoy. Mabilis ding nagsimulang kumalat ang apoy sa mansyon na nagpatindi ng gulat. Napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, si Alistair ay nagmamadaling tumakas sa eksena kasama ang mga nakaligtas na tagasunod. Sa oras na ito, si Lazaro ay malubhang nasugatan at umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat, kaya ang kanyang mga katulong ay nagmamadaling tulungan siya. Samantala, umabot sa tainga ni Leonor ang sitwasyon at agad siyang nagmadaling bumalik sa bahay. Habang tumatakas si Alistair, tinanong siya ng isa sa kanyang mga tagasunod tungkol sa nilalang na pinakawalan. Tumugon ng kalbo sa nanginginig na boses na tinatawag itong manlalamon, isa sa mga pinaka-nakakatakot at mapang-akit na nilalang sa madilim na mundo.
Sa susunod na eksena, ang manlalamon ay nakipagsapalaran sa sementeryo at binuhay ang isa sa mga namatay gamit ang kapangyarihan nito. Sa sandaling iyon, bumalik si Leonor sa mansyon kung saan katatapos lang patayin ng mga bumbero ang sunog. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang asawa, walang malay at duguan sa sahig. Nag-aalala at nabigla, inutusan ni Leonor ang kanyang mayordomo na kumuha ng gamot kaya tumungo siya sa kusina. Ngunit sa kanyang kakilakilabot, natagpuan niya ang bagong nabuhay na zombie na lumalamon sa isang katulong. Sinubukan ng kawawang mayordomo na tumakas, ngunit naabutan siya ng nilalang at nilamon din siya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang manumbalik ang lakas ni Lazarus at sinubukan ni Leonor na tulungan siyang bumangon. Gayunpaman, ang nilalang sa lalong madaling panahon ay nagpakita doon at nagpapatuloy sa pag-atake sa kanila. Pagkatapos ay hinarap ni Lazaro ang demonyo upang protektahan ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit ang paghaharap ay hindi napupunta gaya ng inaasahan dahil inipit siya ng nilalang sa pader na halos mapatay siya. Sa matinding sandali na ito, sumisigaw si Leonor at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagsimulang magsalita sa isang banyagang wika. Sa wakas ay nagudyok ito sa nilalang na huminto dahil tila naiintindihan nito ang kanyang sinasabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumahimik ito at naglakad palayo doon. Sa sandaling lumipas na ang panganib, nag-usap sina Lazaro at Leonor at sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. Lumalabas na si Leonor ang naging link sa lahat ng panahon, hindi ang kanyang asawa, at nakakausap niya ang mga espiritu. Pagkatapos ay isiniwalat niya na nakipagkasundo lang siya na isakripisyo ang sarili sa demonyo kapalit ng kaligtasan ng kanyang asawa. Nang marinig ito, si Lazaro ay nabalisa at nakiusap sa kanya na huwag itong gawin. Gayunpaman, nagpasya si Leonor na tuparin ang kasunduan at hinalikan ng kanyang asawa bilang huling pamamaalam. Pagkatapos ay bumaba siya sa portal kung saan naninirahan ng mga masasamang demonyo at kinuha ang kanyang sariling buhay. Sa huli, ang bangkay na lang ni Leonor ang naiwan habang ang kanyang kaluluwa ay umalis na. Ginawa ng isang nalulungkot na si Lazaro ang lahat ng kanyang makakaya upang maibalik ang kanyang asawa ngunit walang resulta. Nang walang ibang mapagpipilian, dinadala niya ang walang buhay nitong katawan sa labas at ibinaon sa kanilang hardin. Sa huling eksena, nagbabalik tayo sa kasalukuyan kung saan natapos ni Nora ang pagkukwento nitong trahedya kay Nicolas. Ang detective ay kitang-kita na emosyonal sa kwento ng isang dating masayang mag-asawa na pinaghiwalay ng madilim na puwersa. Gayunpaman, hinimok siya ni Nora na huwag isipin ang nakaraan at ipinaalala sa kanya na hindi nila dapat kalimutan ang kanilang pangunahing misyon na mahanap si Luisa. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.